Good day everyone. At dito po ay tatalakayin natin ang isa sa pangunahing aral na pinagtatalunan ng mga pangkating pangrelihiyon. At ito po ay ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus, kung siya ba ay Diyos o tao lamang. At ito ang madalas nakatwiran ng mga tao o grupong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Si Hesus daw ay pinanganak ng isang babae o tao, kaya si Hesus ay tao lang. At bukod diyan, kagaya ng isang pangkaraniwang tao, matapos ipanganak sa Hesus ay lumaki siya kagaya rin ng pangkaraniwang tao. Nagutom, kagaya ng pangkaraniwang tao, nauhaw, napagod, at higit sa lahat ay namatay. Totoo naman, kasi nakasulat naman sa Biblia ang lahat ng yan. Pero teka, pag-aralan naman natin kung bakit Diyos ang Panginoong Hesus at hindi tao lamang. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Hesus? Dito po ay magbibigay tayo ng isang talata sa aklat ng Isaias sa kapitulo 7, versikulo 14. Ito po yung sinasabi. Ito po isang hula patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa iyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Dito nga ay makikita natin kung paano hinulaan ng Panginoong Hesus bago pa siya ipinanganak. So, puntahan natin yung kaganapan. Puntahan natin yung aklat ng Mateo sa 1:21. Simulan natin sa 21 hanggang 23. Ganito po yung pagkasabi. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Hesus, sapagkat iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sanilita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, narito, ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ang talata na ating binasa ay isang senaryo sa aklat ng Mateo, na kung saan ay kinausap ng anghel ng Panginoon si Jose. Ito ay si Anghel Gabriel, na sinasabi sa kanyang huwag hiwalayan si Maria, dahil ang pinagbubuntis ni Maria ay kalooban ng Panginoon at ito ay lalang ng Espiritu Santo. Ang pangyayaring ito sa pagpapakita ng anghel kay Jose, isang napakahalagang pangyayari sa Kristyanismo, sapagkat dito ibinigay ng Diyos yung pangalan nung sanggol na ipapanganak ni Maria. Kaya nga sabi diyan ay, at siya ay manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Hesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa mga propeta, na nagsasabi, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Napakahalaga ng pangalang yon. At makikita natin dito na yung pangalan ng ating Panginoong Hesus, na ang kahulugan ay tagapagligtas, pagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sabi sa 23, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Iyon ay isang katibayan na ang ating Panginoong Hesus, ang pangalang Emmanuel, ay hindi lang siya tumutukoy sa pagiging tao, kundi tumutukoy sa pagparito ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. So, napakaliwanag na yung kahulugan ng pangalang Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos, hindi sumasa atin ang tao. Isang talata pang ibibigay natin dyan. Saan ba talaga nagmula itong batang ito? Itong Hesus na ito, itong Emmanuel na ito. Basahin natin yung aklat ng Mika sa talatang 5, versikulo 2. Ganito po yung pagkasabi sa aklat ng Mika, talatang 5, versikulo niya ay 2. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula pa ng una, mula pa ng walang hanggan. So, doon mga kapatid ay makikita natin kung saan ba talaga nagmula yung lumabas o yung batang isinilang ni Maria. Diba makikita natin dyan, kung doon sa aklat ng Mateo sinasabi dyan na yung pangalan na yon ay ang kahulugan ay sumasa atin ng Diyos. Sabi sa aklat ng Mika, ang pinagmulan niya ay mula pa nung pasimula, mula pa nung walang hanggan. Alam naman natin na kapag sinabing mula pa nung walang hanggan, walang ibang tumutukoy dyan kundi Diyos. Kaya nga, iyan ang isa sa nagpapatunay, bago pa man nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, siya ay Diyos na umiiral, wala pang pasimula.
sapagkat siya ay nagmula sa walang hanggan. So ito pa yung isang katibayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Basahin naman natin yung aklat ng Isaias 9:6. Ganito yung sinasabi sa aklat ng Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. Dito sa talatang ito ay makikita natin yung bata na ipinanganak ay hindi lang talaga siya basta bata, hindi siya basta tao. Kasi sabi nga doon sa aklat ng Mateo na ang kahulugan ng pangalang Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos. At yung Jesus naman ay tagapagligtas. Isang bagay na kung uunawain natin, wala naman talaga ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. At yung Emmanuel na sumasa atin ang Diyos, isang bagay na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, sapagkat hindi sinabi diyan na ang kahulugan ng Emmanuel ay sumasa atin ang tao. Sino ba yung naparito sa atin? Diba sa Jesus? Kaya nga nung si Jesus ay naparito sa lupa, yun yung time na ang Panginoong Hesus ay naparito sa lupa, saan yung tao? Para tubusin yung ating kasalanan. Kaya pagdating ng Isaias 9:6, diyan ipinakitang malinaw kung ano ba talaga siya, kung sino ba talaga siya. Anong pagkasabi diyan? Yung batang ipapanganak, ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. Nasa kanya lahat yung katangian ng isang Diyos na kay Jesus ipinaliwanag dito at ipinakita ng malinaw at maliwanag na ang ating Panginoong Hesus ay isang Diyos na makapangyarihan. Kaya't sinasabi sa aklat ng Gawa 4:12, sapagkat wala ibang pangalan ay binigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Sa madaling salita, ang pangalan ni Jesus ay nakapagliligtas, ang pangalan ni Jesus ay nakapagpapatawad ng mga kasalanan, dahil ang pangalang Hesukristo ay pangalan ng Diyos.